ano nga medyo nagkakaroon ng girian hindi yung ano lang, hindi yung parang peaceful protest, hindi sila na yung nag-aaway no. Yung ano ngayon, yung large protest sa Toronto. Akala ko nga sa ano yun, sa Brampton. Ano, mga pro-immigrants saka anti-immigrants. You know. Meron tayong guess. Today is Sunday. Mag-grocery kami. Kakaiba daw yung video na to ngayon. Hindi ako magsusundo. Palaging video kasi nagsusundo Pupunta kami saan tayo? Sa Walmart? Usually, ang grocery namin dapat Saturday. Maganda sana pagka yung grocery natin Saturday, para pagka Sunday wala nang gagawin sana Makulimlim ang panahon. Tingnan nyo. Ayan, di ba? Yan ang nagbabadya na ang taglamig. Kaya nakikita nyo yung mga puno-puno. Ayan, nagdidilaw-dilaw na. Hindi, malamig na nga pagka umaga no? Nagsisingle digit na ang temperature pagka umaga. Kaya kailangan naka-jacket na rin, di ba? Kahapon nanood kami ng mga anak ko ng Demon Slayer Oo nga, kumusta pala yung yung pair na yan, no? Hanggang ngayon na lang yun. Oo. Kaya lang, ang problema nga, maulan siya buong weekend. Meron kasing fair dito. Yung mga may mga rides ganyan sa mga bata. Perya, in Tagalog. Oo, may perya rito. Yung problema, maulan buong weekend. Kaya hindi ko alam kung totoo ba yung sinabi mo na na free and transfer, yung mga rides lang ang babayaran mo, no? Pero ang kulimlim, no? Buong weekend. Yan yung panahon, no? Pero hindi pa naman lahat dilaw, no? Pero usually yan, kung kailan last year na naging ganyan? Nag-start na second week na. Second week ng September? Oo. Kasi nung last year na nagbabike-bike pa tayo, di ba? Hinatid ko lang yung misis ko. Actually, hindi pala hinatid. Susunod pala ako doon, tatapusin ko lang itong video na to. Pero nakita nyo, yung paligid, yung mga puno, dilaw-dilaw na. Nagpapahiwatig na si winter. Kaya rin nag-video ko ngayon. Meron akong napanood sa balita dito sa Canada, para sa mga nanonood sa akin na nandito sa Canada. Yung ngayon, yung large protest sa Toronto. Akala ko nga sa sa Brampton. Mga pro-immigrants saka anti-immigrants. Pagka nakita mo yung mga nagrarally, sila, mga puti naman sila karamihan. sila na yung nag-aaway, no? Tapos nabibidyoan din yung mga yung mga Asian, mga relax lang Parang bahala kayo sa buhay. Parang ganun yung tingin ko sa kanila medyo nagkakaroon ng girian hindi yung hindi yung parang peaceful protest, hindi meron naghihilaan ng mga ng mga flag, naghihilaan ng mga yung mga nila, yung mga signs nila. Talagang meron pa nga tinulak na matanda Grabe, sabi ko, akala ko sa Pilipinas, sa Asia lang nangyayari yung mga ngayon, ganyang protest. Dito rin pala sa Canada. At hindi lang pala sa Canada, pati sa UK. Mga sila ng protest na anti-immigrant din. Dahil alam nyo na kung bakit. Dahil nga sa paglobo ng ng numbers of immigrants sa mga bansa na tulad nito sa Canada, sa UK. Ang problema pa doon, hindi lang yung mga legal yung dumami. Sobrang dami din yung mga illegal. Kaya yun yung parang pinaka main agenda ng anti-immigrants na mga nagpo-protest. Yung mga illegal na dumating dito at yung mga illegal na nag-i-stay, na kung bakit sila nagpo-protest. Tapos yung sa other side naman, yung pro, sabi nila dahil naman daw sa ito nga dito sa Canada, kailangan naman daw talaga ng imigrante ng ng Canada. Hindi naman kasi ito yung yung bansa na puro mga Canadians lang talaga yung nagtatrabaho, lalo na yung sa mga low paying jobs ganyan. Sabi nila kasi 'di ba, sabi nga ni Pierre Poilievre na kinukuha ng mga immigrants yung mga dapat na trabaho ni young Canadians. Pero
ano naman yun, pinatunayan naman ni Carney na hindi naman daw, false accusation lang naman daw yun. Hindi naman daw yun totoo, na yun yung pinaka reason kung bakit hindi nakakakuha ng trabaho yung mga young Canadians. Sinabi ko na yun sa dating video ko. Tapos ang problema nga, itong mga yung mga immigrants pa na nandito, lalo na po yung mga hindi sa na baka sabihin niyo naman inaaway ko na naman yung mga kaibigan natin ng mga mekos-mekos. Sila naman kasi talaga yung yung nagkukos ng ng away, ng kaguluhan, ng alam niyo yun sa status na pagiging immigrant. Parang sila yung nagiging mitya kung bakit sumasama yung tingin ng mga locals sa mga immigrants Dahil nga sa yung sa mga pinagagawa nila, di ba? Yung sa Brampton, akala mo sa kanila na yung lugar. Actually, hindi yan nangyayari sa Brampton lang, hindi lang dito sa Canada, sa UK din daw, ganun. Ganun din daw sa New Zealand, ganun din. Maraming, yung sa isa kong video sa kung may nakikita nyo yung video ko sa TikTok na about sa kanila, sa mga mekos-mekos. Ang daming comments doon. Tapos yung views nasa 300k na. 300k na views na yung TikTok ko na video na yun. Magtataka ka rin, bakit sila lang din yung madalas na nirereklamo ng mga ng mga locals? Makikita mo naman kasi talaga na sa kanila nanggagaling yung mga scams, sa kanila nanggagaling yung mga minsang kaguluhang nangyayari sa mga lugar, na tulad nung pag kayo nagsi-celebrate sila ng kanilang mga kung ano man yung sineselebrate nila sa bansa nila, si-celebrate nila dito. Ang mangyayari, nagte-take over sila nakakakos na ng disturbance sa lugar na hindi naman maintindihin yung mga Canadians, yung mga locals dito. Kaya lang minsan pagka yung sumusobra na yung ingay nila, yung kalat nila, na parang doon na rin pumuputok na rin yung galit ng mga locals dito. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga nangyayari ngayon dun sa Toronto na merong anti-immigrant, pro-immigrants. Yung mga pro-immigrants pala, ang inaano rin nila. Kaya may mga puti. Kasi karamihan pag nung pinan yung video sa pro-immigrants na movement, madalas mo makikita mga imigrante na naging Canadians na rin. Pero may mga puti. Pero tinanong yung in-interview yung mga puti, nasabi nila dahil daw sila sumasama sa pro-immigrant na protest kasi nga ayaw na nilang mangyari yung nangyari dati, na dumadami kasi dito. Isa pang issue na ay dumadami yung grupo ng mga white supremacy, yung mga racist na mga puti. Dumadami na rin dito. Akala nyo sa US lang maraming ganon? Dumadami na rin dito sa Canada. Merong news sa CNN na napanood ko dati, na sinusundan nila yung movements ng mga racist group na yun, na nagpapakita sila ng violence against mga immigrants, basta hindi kakulay nila. Talagang racist yung dating. Yun yung sinabi ni nung puti na in-interview sa pro-immigrant na group, na ayaw na nila daw mangyari yung nangyari dati, yung sa mga time na mga nila Lerhit, yung mga ganyan. Kaya parang dapat maging peaceful na lang daw yung mga kababayan nila, na ganoon naman talaga yung Canada Parang nag-host naman talaga dati pa ng mga immigrants. Ngayon bakit nila tinututulan daw? Ewan ko. Para sa akin kasi, opinion ko lang. Okay lang naman na tumanggap ng mga immigrants itong Canada, yung ibang bansa. Kasi kailangan din naman talaga, lalo na itong Canada. Sobrang laki ng Canada. Kung ikukumpara mo siya sa Pilipinas, sobrang laki. Kaya lang naaabuso yung sistema. Ginagawa kasi kahit hindi ka suitable sa pagpunta rito. Kunyari sinabi mo, dinaya mo lang yung trabaho mo, yung ganyan, yung experience mo, ganyan. Nagagawa nila ng paraan. Hindi lang naman sa mekos-mekos na area yun pati sa Pilipinas ginagawa rin yan. Mas maganda sana kung magiging gagawing tighter yung kung paano makapasok yung mga bagong immigrants. Hindi naman, sinasabi ko nga, hindi naman hihinto yan yung pagkuha.
ano lang, mas hihigpitan lang nila. Binabalik lang nila sa dati. Kasi dati, talagang yung pag-filter ng mga tao daw matindi. Lumuwang lang kasi nga nung nagka-pandemic. Kaya ngayon, binabalik lang nila yung dating sistema. Maraming nagagalit. Ang gulo-gulo, no? Binalita ko lang sa inyo yung mga latest news. Kasi baka akala nyo yung Asia lang yung nagkakagulo. Hindi. Lahat ng ngayon, bansa ngayon. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa mundo natin. Sana maging maayos. Magkaroon ng world peace. Miss Universe, no? Yun lang, binalita ko lang sa inyo para meron tayong ma-upload na video. Ilang araw na naman yata akong walang video. Like, share, subscribe yung mga ga. Alam nyo na yun. Sige na, paalam.